Noong taong 2014, sa ilalim ng maaliwalas na langit ng Malolos, Bulacan, nagpunta si Sergio upang dalawin ang matagal na niyang kaibigan na sina Mateo at Carlos. Nakadestino ang dalawa sa lugar na iyon para sa isang mahalagang proyekto, at naisipan nilang magpahinga mula sa trabaho sa pamamagitan ng isang gabi ng kasiyahan. Nang gabing iyon, nagkayayaan silang magjamang sa isang bar na puno ng tugtugan at tawanan, tila nagbabadya ng isang masayang gabi. Habang pauwi na, napadaan sila sa makulay at maingay na night market na tila buhay na buhay kahit 10 oras na ng gabi. Ang mga ilaw ng mga tindahan ay kumikislap, at ang amoy ng iba't ibang pagkain ay sama-sama sa hangin. Sa gitna ng ingay ng mga tao at tawaran, biglang narinig nila ang malakas na boses ng isang dalaga na tila nagmumula sa isang maliit na pwesto sa gilid ng daan. Bili na kayo. Sabon pampaputi, siguradong epektibo. Pati kilikili mong maitim, tiyak na puputi. Bili na kayo, sigaw ng dalaga, puno ng sigasig habang hawak ang isang maliit na sabon. Katabi niya ang isang matandang babae na tahimik na nakaupo, tila nagmamasid lamang. Napahinto si Sergio, at may halong pag-aalangan at pagkutsa niyang tiningnan ang hawak ng dalaga. Ano ba tong sabon na nasa bangkita? Walang pangalan, bulalas niya ng may halong pangungutya, sabay taas ng isang kilay. Nakakadismaya. Huwag nga, baka mamaya peke pa yan, masira pa ang balat ko, dagdag pa niya, sabay pabalibag na ibinalik ang sabon sa lamesa. Hindi nagpatinag ang dalaga. Excuse me, sir. Kahit walang pangalan ang sabon namin, garantisadong maganda itong gamitin. Marami nang ang napuputi ang kilikili gamit ang sabang to. Matapang na sagot niya, ang mga matay puno ng determinasyon. Ligaya, apo, huwag mo nang patulan, mahinahong sabi ng matandang babae, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Ngunit hindi pa rin tumigil si Sergio. Miss, sorry ha. Talaga bang marami nang naputi nito? Gamitin mo kaya sa sarili mo para pumuti ka, sabi niya, mas dinagdagan pa ang pang-iinsulto. Ang kanyang mga kaibigan, sina Mateo at Carlos, ay hindi na maitago ang hiya sa inaasal niya. Pare, tama na yan. Tara na nga, baka mamaya umiyak pa sa'yo yang tindera na yan, sabi ni Mateo, pilit hinahatak si Sergio palayo. Totoo naman, paano kung peke yan? Masisira ang balat ng gagamit ng mga sabon nyo, giit pa rin ni Sergio, hindi alintana ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Sa puntong ito, hindi na nakapagtimpi si Ligaya. Batang antipatiko pala nitong lalaking to, Lola. Galit niyang sabi habang itinaas ang manggas ng kanyang t-shirt, tila handang ipakita ang epekto ng sabon sa kanyang balat. Ngunit sa halip na makipagtalo, ang matandang babae ay tahimik na tumayo at inilagay ang isang piraso ng sabon sa bulsa ni Sergio. Nako, sir, umalis na po kayo para hindi na mainis ang apo ko. Pasensya na kayo. Sige na, mahinahong sabi ng matanda, ngunit may halong lungkot ang kanyang tinig. Habang hinihila na siya ng kanyang mga kaibigan, narinig ni Sergio ang sigaw ng dalaga. Aba, Lola, bakit binigyan mo pa ng sabon yun? Napalingon siya, ngunit bago pa siya makasagot, hinayla na siya ni na Mateo at Carlos palayo. Malayo-layo na sila nang bigla niyang maramdaman ang isang bagay na tumama sa kanyang batok. Napalingon siya, at sa dilim ng gabi, nakita niya ang dalaga, si Ligaya, na nakatayo pa rin sa pwesto nito, ang mga matay puno ng galit at determinasyon. Aray, ano bang problema mo? Pasigan niyang tanong, habang ang kanyang mga mata ay napako sa tsinelas na bumagsak sa sementadong kalsada. Ang alikabok na tumilamsik mula rito ay tila sumasalamin sa kanyang inis. Hoy, lalaki, tandaan mo ang araw na ito. Huwag na huwag lang tayong mag-cross ng landas muli dahil ipapangako ko sa'yo, yang sabon na itinatago mo sa bulsa, magkakaroon din ng pangalan balang araw. Kaya sige, itago mo lang yan ng maigi, sigaw ng dalaga, puno ng determinasyon habang nakatingin ng diretso sa mata ng lalaki. Napangisi si Sergio, sabay hagakak na tila ng aasar. Miss, bago mangyari ang pinagsasasabi mo, kailangan mo muna ng 1 bilyong swerte. Hindi sapat ang tapang lang, sagot niya, na sinundan ng nakakalokong tawa. Ngunit hindi natinag ang dalaga. Sa halip, mas lalong nagningning ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng swerte. Ang kailangan ko ay pagkakataon at biyaya. Tandaan mo yan, sagot niya, puno ng kumpiyansa,
bago siya tumalikod at naglakad palayo. 10 taon ang lumipas. Heto na ngayon si Ligaya, masiglang bati ng isang babae mula sa kabilang linya ng kamera. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw, at ang kanyang boses ay puno ng sigla. Maraming salamat sa lahat ng nag-order ng aming produkto. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, tiyak na nasa inyo na ang mga sabon na binili ninyo. Maligayang buhay sa inyong lahat. Bye-bye. At sa isang kumpas ng kamay, natapos ang kanyang live broadcast. Bes, bakit ka nag-off leave agad? Grabe ka naman. Ang dami pang gustong bumili, reklamo ni Amelia, ang kanyang matalik na kaibigan at katuwang sa negosyo, habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Alam mo ba na kung ibang kumpanya yan, hindi titigil hanggat hindi nauubos ang stock? Pero ikaw, parang sinasayang mo ang oras at kita. Ngumiti si Ligaya, ngunit sa likod ng ngiti ay may halong pagod. Amelia, hindi pa ba sapat ang 2 milyong kita para sa araw na ito? 2 milyon, bes. Lahat ng followers ko bumili, hindi lang isa, kundi maraming produkto pa. Hindi ba sapat yun para bigyan natin ng pahinga ang mga sarili natin at ang staff? Gusto mo ba na ang may-ari mismo ang maghabol sa pera? Hindi ako ganun, no. Nakikita ko nang napapagod na ang lahat. Sapat na ang benta natin para ngayon. Hayaan mo naman silang makapagpahinga. Napabuntong hininga si Amelia, ngunit hindi pa rin napigilan ang magbiro. Oh, sige na nga, ikaw na ang santa sa ating dalawa. Ako na lang ang sentita, sabi nito habang tumatawa. Ngumiti si Ligaya, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala para sa kanyang mga tauhan. Hay nako, Amelia, magpahinga ka na rin. Pagod na rin yan utak mo, kaya ka nagiging makulit. Fine, fine. Pero ikaw pa rin ang santang walang love life, pang-aasar pa nito. Napasimangot si Ligaya. Madalas na niyang naririnig ang biro na iyon mula sa kaibigan. Maraming nanliligaw sa kanya, pero tila wala siyang nakikitang interes. Para bang may hinihintay siyang tao, isang taong hindi niya alam kung sino o kailan darating. Oo na, santang walang love life, pang-aasar na dugtong pa ni Amelia, habang iniikot ang mga mata na para bang sinasadyang inisin si Ligaya. Napabuntong hininga si Ligaya, sabay Simon got na tila ba sanay na sa ganitong biro ng kaibigan. Maraming nanliligaw sa kanya, mga negosyante, propesyonal, at maging mga kilalang personalidad, pero tila wala siyang interes. Hindi dahil sa wala siyang oras, kundi parang may hinahanap siyang hindi niya maipaliwanag. Para bang may isang taong dapat niyang hintayin, kahit hindi niya alam kung sino o kailan darating. Ma'am, siya nga pala, sabat ni Elsa, ang kanyang masipag na assistant, na may dalang clipboard. May gusto pong mag-interview sa inyo sa susunod na araw. Sikat na po kayo. Ang dami pong nag-aabang na marinig ang kwento ng tagumpay nyo. Kana talaga, madam, natutuwang dagdag pa ni Elsa, halos mapatalon sa excitement. Ngunit napailing si Ligaya. Nako, wala akong time sa ganyan. Sabihin mo na, ayokong magpa-interview. Hindi ako artista o celebrity, no, sagot niya, na may halong inis ngunit nananatiling kalmado ang tono. Madam Ligaya naman, bulalas ni Amelia, halos hindi makapaniwala. Minsan lang makikita sa TV ang pinakabago at sikat na CEO ng sabon, ayaw mo pa. Hindi mo ba naiisip kung gaano kalaking exposure yun para sa kumpanya mo? Tumitig si Ligaya kay Amelia, seryoso ang mukha. Ayoko ng showbiz, gusto ko ng tahimik at pribadong buhay. Tama na sa akin ang mga blessing na ito na ibinigay ng Diyos. Hindi ko kailangan ng kasikatan, okay. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag, at iniwan ang mga kasama. Tumungo siya sa stockroom, kung saan mas komportable siyang mag-isip ng mag-isa. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang tensyonado at magulong eksena ang nagaganap sa Mercados Building. Ang korporasyong pinaghirapan ng pamilya Salazar ay nasa bingit ng malaking krisis. Ano? Paanong nangyari yun? Paanong nag-attract ang mga bagong investors? Sigaw ni Sergio, ang CEO ng kumpanya, habang galit na nakatingin sa kanyang secretary na si Jimmy. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakatikom, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sir, pasensya na po kayo, pero iyon po ang ibinalita ng chairman ng board members, nanginginig na sagot ni Jimmy, halos hindi makatingin ng diretso sa kanyang boss. Ang tanong ko, paanong nangyari yun? Hindi ba tayo pa nga ang kumausap sa kanila?
Isa-isa nating binigyan ng oras ang 5 investors na yan. Paanong inatrust nila ang napagkasunduan? Galit na tanong ni Sergio, halos tumalsik ang laway sa lakas ng kanyang boses. Sir, sa contract signing, hindi po kayo ang dumating. Doon po nila sinabi na hindi na raw nila itutuloy ang pagpirma sa kontrata. Mas gusto na lamang daw nila na mag-invest sa bagong kumpanya na sikat na produkto ngayon, ang soap opera, sagot ni Jimmy, halos pabulong dahil sa takot. Malakas na napamura si Sergio. What, Jimmy, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Baguhan lang ang kumpanyang iyon. Kaya sa kumpanya natin, we are a corporation. Mas nagtiwala sila sa baguhang kumpanya, sigaw niya, halos bumaligtad ang lamesa sa lakas ng kanyang hampas. Sir, yun lang po kasi ang sinabi ng board of directors sa akin. Hindi raw porket CEO ka, papanagan ka na agad ng tadhana. At ang sabi pa po ni Mateo Ong Bautista, mag-ingat ka na raw po sa susunod. Kapag naulit po ang ganitong pangyayari, maaari ka nilang patalsikin bilang CEO, dagdag ni Jimmy, na halos manginig na sa takot. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumama sa dibdib ni Sergio. Malakas niyang naihampas ang 2 palad sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang titig ay matalim, at ang kanyang galit ay hindi may tatago. Agad na tumalikod si Jimmy at nagmamadaling lumabas ng opisina. Sakto namang dumating ang kanyang stepmother na si Ginang Eloa at ang kanyang kapatid na si Isabela Salazar, parehong mukhang nag-aalala sa bigat ng tensyon sa opisina. What happened, anak? May nangyari ba? Ganoon na lamang ang panginginig ni Jimmy habang umaalis dito sa opisina mo, tanong ng Ginang, habang maingat na lumapit sa kanya. Forget it, hindi na dapat kayo madamay sa problemang to, sagot ni Sergio, ngunit halatang nanginginig pa rin ang kamao niya sa galit. Kuya, malas kasi ang sinasabi sa horoscope mo ngayon, kaya hindi na ako nagugulat, bulalas ni Isabela, na abala pa rin sa pagbabasa ng horoscope sa kanyang cellphone. Pwede ba, kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na sa harapan ko. Tigilan mo na ang kababasa mo ng mga ganyang walang kwentang bagay, sanggal niya sa kapatid, halos sumabog na sa galit. Ang sanggit, kaya ka lalong minamalas, sagot ni Isabela, sabay irap. Ala, tama na yan. Huwag mo nang gatungan ang galit ng kuya mo, saway ng kanilang ina-inahan, na halatang naiipit sa tensyon ng magkapatid. Ngumuso si Isabela at ibinalik ang atensyon sa cellphone. Si Sergio naman, hindi na nakayanan ang bigat ng sitwasyon. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair, kinuha ang suit jacket, at nagdesisyong umalis. Ma, I have to go, maikli niyang palem, bago tuluyang lumabas ng opisina. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag, paano ko maibabalik ang lahat ng ito? Saan ka naman pupunta? Hindi ba dapat ayusin mo muna ang problema mo? Tanong ng ina ni Sergio, na halata ang pagkabahala sa kanyang boses. Isa pa, may suggestion ako. Ma, patutunayan ko sa kapatid kong hindi ako malas at hindi minamalas ang pamumuno ko. Madiing tugon ni Sergio, na tila ba pinipilit kumbinsihin ang sarili. Patutunayan ko rin kay Mateo Ong Bautista na hindi niya ako dapat maliitin. Pangangalagaan ko ang posisyon ko bilang CEO. Hindi na hinintay ni Sergio ang sagot ng ina. Umalis siyang daladala ang mabibigat niyang hakbang, puno ng galit at determinasyon. Alam niya sa sarili na may tao sa likod ng lahat ng nangyayaring ito. At hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan kung sino iyon. Malalaman ko rin kung sino ang sumasabotahe sa akin, bulong niya sa sarili, na puno ng galit at determinasyon. Sa paglalakad niya sa isang mall, paimpol niyang tiningnan ang mga produkto ng kanilang kumpanya na nakadisplay sa mga tindahan. Napansin niya na marami pang stock ng kanilang mga pabango kumpara sa ibang brand. Ngunit ang higit na umagaw ng kanyang atensyon ay ang mga sabang may pangalang, soap opera, na gawa ng Opera Soap and Beauty Products. Baguhan lang ang kumpanyang iyon, ngunit tila ba mabilis itong sumikat, lalo na sa online selling. Talagang malaki ang naging parte ng online sa mga baguhang kumpanya, napapailing niyang sabi sa sarili, habang pinagmamasdan ang mga produkto. Ang bango talaga ng sabang soap opera, no? Baliw na talaga ako sa sabang to. Alam mo yun, yung tipong parang perfume na ipinapahid sa katawan. Ang bango sobra, bulalas ng isang mamimili sa mga kasama nito. Nagtatawanan ang mga ito habang masayang inaamoy ang hawak nilang sabon. Oy, grabe ha,
Mahirap lang daw dati ang CEO at owner ng sabang to. Hanggang ayun nga, nakilala ang sabon nila. Pero super down to earth pa rin daw siya, dagdag pa ng isa. Hindi lang yun, segunda ng isa pang babae. Continuous hiring sila at napakabait sa mga empleyado. Nalaman ko rin sa isang friend ko na ang dami ng benefits nila at may mga bonuses na natatanggap. Ang sabi pa nga ng kaibigan ko, willing daw ang CEO na magbigay ng health insurance sa mga empleyado. Kaya lalong pinagpapala siya, sabi pa ng isa. Napansin ng mga babae na nakikinig si Sergio sa kanilang usapan, kaya masama ang tingin ng mga ito sa kanya. Agad siyang naglakad palayo, pilit na nilalabanan ng inis na nararamdaman. Ano ba yan? Baliw yatang lalaking yun, narinig niyang sabi ng isa sa mga babae, ngunit hindi na siya lumingon. Hindi niya napigilan ang sarili at napasabunot sa buhok. Ano pang nangyayari sa akin? Kainis talaga, bulalas niya, sabay lakad pabalik sa kotse. Sa kabila ng kanyang galit, hindi niya napigilan ang curiosity kaya nahanap niya ang lokasyon ng Opera Soap and Beauty Company. Ngunit hindi niya nagawang pasukin iyon. Sa halip, napadpad siya sa isang bar na malapit doon. Hindi niya namalaya na naparami ang kanyang inom, dahilan upang siya'y malasing ng husto. Pauwi na siya nang biglang tumigil ang kanyang kotse sa gitna ng kalsada. Galit na galit siyang lumabas at sinubukang tingnan ang makina. Buwisit, bakit ngayon ka pa nasira? Malakas niyang sigaw, sabay sipa sa kotse. Sa sobrang inis, kinuha niya ang isang bote ng mamahaling alak mula sa compartment ng kotse at agad itong binuksan. Walang pag-aalinlangan niyang ininom ang alak hanggang sa maubos ito. Habang lasing na lasing, naglakad siya nang hindi namamalayan na nasa gitna na pala siya ng kalsada. Madilim ang paligid, ngunit wala siyang pakialam kahit maraming sasakyan ang dumadaan. Buwisit na buhay to. Saan ako kukuha ng swerte para maalis sa mga kamalasang to? Sigaw niya, habang sumusuray-suray sa gitna ng kalsada. Isang kotse ang muntik nang bumangga sa kanya. Huminto ito sa harap niya habang siya naman ay bumagsak sa semento. Hawak-hawak ang bote ng alak, itinuro niya ang kotse. Sige na, gusto mong sagasaan ako. Come on, sagasaan mo na ako. Baka sa next life ko mas maswerte na ako, sigaw niya, sabay patihaya sa kalsada. Wala na siyang pakialam sa paligid. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ramdam niya ang malamig na tubig na bumabasa sa kanya, ngunit hindi na siya gumalaw. Pumikit siya ng marahan hanggang sa mawalan siya ng malay. Maya-maya, isang dalaga ang bumaba mula sa kotse na may dalang payong. Nilapitan siya nito at sinubukang gisingin. Sir, ayos ka lang ba? Sigaw ng babae habang niyuyugyug siya. Ngunit hindi na niya narinig ang mga salitang iyon. Pagmulat ng kanyang mga mata, napabangon siya. Anong nangyari sa akin? Tanong niya, sabay hawak sa ulo dahil sa matinding kirot. Ayos ka na ba? Tanong ng babae, na nakaupo sa gilid ng kama habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang ngiti ay banayad, ngunit may halong pag-aalala. Who are you? Nasaan ako? Anong lugar to? Sunod-sunod niyang tanong, halatang naguguluhan. Sandali lang, isa-isang tanong lang, natatawang sagot ng babae. Ayan tuloy, masakit ang ulo mo. Hayaan mo, nagluto si Lola ng hangover soup para sa'yo. Alam daw ni Lola na sasakit ang ulo mo pag nagising ka na. Napatingin siya sa mukha ng babae. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila ba may kakaibang init sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang ngiti nito. Sino ka ba? At bakit ka pang ngiti-ngiti dyan? Hindi nakakatawa, ha? Inis niyang sabi, sabay pilit na bumangon mula sa kama. Oh, tutulungan na kita, alok ng babae, sabay tayo upang alalayan siya. Huwag na, kaya kung tumayo, nakainom lang ako kagabi, hindi ako baldado na kailangan mo pang alalayan, masungit niyang sabi, sabay hawi sa kamay nito. Ang sanggit mo naman, sabi ng babae, ngunit nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Bakit ba pangiti-ngiti ka? Hindi nakakatawa, ha? At isa pa, sagutin mo na lang ang tanong ko, galit niyang sabi, ngunit sa kabila ng kanyang inis, hindi niya maalis ang tingin sa babae. Sino siya? At bakit tila ba may kakaiba sa presensya nito? Ang bahay na ito ay tahimik at simple, tanging ako at ang lola ko lang ang nakatira dito. Nasa Malolos, Bulacan tayo, malayo sa magulo at maingay na lungsod. Nakita kita kagabi sa isa sa mga makikitid na kalye sa Makati, malapit sa isang bar at restaurant. Nakahandusay ka sa kalsada walang malay,
Parang iniwan ng mundo. Wala akong nagawa kundi dalhin ka rito sa bahay namin. Pero sa totoo lang, napalayo ka ng husto mula sa kung saan ka nanggaling. Yung kotse mo, iniwan ko sa lugar kung saan ko nakita ka. Nakahambalang ito sa kalye, tila walang pakialam sa paligid. Bakit mo pa ako tinulungan? Tanong niya, puno ng pagdududa at inis. Ano ba dapat kong ginawa? Dapat ba pinabayaan na lang kita doon? Hayaan kitang lamunin ng dilim ng gabi. Tugon ng babae, kasabay ng isang ngiti na tila may halong habag at katuwaan. Ngunit sa halip na magpasalamat, lalo siyang nainis sa ngiting iyon. Buti nga at ako ang nakakita sayo. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sayo. Kaya sabihin mo man o hindi, mapalad ka pa rin, dagdag pa ng babae, ang tono nito'y may halong paninindigan. Anong sinabi mo? Mapalad ako. Punong-puno nga ng kamalasan ang buhay ko. Kaya nga ako naglasing, dahil sawang-sawa na ako sa lahat ng nangyayari sa paligid ko, pasinghal niyang sagot, puno ng hinanakit. Ako nga pala si Marisol Reyes, pakilala ng babae nang walang bahid ng galit sa tono nito. At ang lola ko naman ay si Mercedes Pinagpala. Huwag mong ulitin ang salitang malas ka. Walang taong malas. Kung minsan, nasa mga desisyon natin kung bakit nagiging gulo ang mga bagay-bagay, paliwanag nito, ang boses ay puno ng paniniwala at kabaitan. So, sinasabi mong ako ang may kasalanan. Na ang lahat ng nangyari sa akin ay dahil sa mga maling desisyon ko. Naiirita na naman niyang sagot, tila hindi matanggap ang sinabi ng babae. Maya-maya pa, tatlong magagaan na katok ang narinig nila mula sa pintuan. Pareho silang napatingin sa direksyon nito, at bumungad ang isang matandang babae na may dalang tray. Sa ibabaw ng tray ay may isang mangkok na umaaso pa, halatang bagong luto. Oh, mabuti naman at gising na ang bisita natin, nakangiting bati ng matanda, ang mukha nito'y puno ng init at kabutihan. Nagluto ako ng hangover soup para sayo. Noong buhay pa ang asawa kong si Mateo, madalas ko itong niluluto para sa kanya. Pero simula nang mawala siya, hindi ko na ito nagawa ulit. Mabuti na lang at pinaalala mo sa akin ang masayang alaala ng pagluluto para sa kanya, kwento ng matanda, tila hindi alintana ang pagiging estranghero ng kanilang bisita. Gusto sana niyang barahin ang matanda, ngunit hindi niya magawa. Sa halip, tila nawala ang kanyang inis habang pinagmamasdan ang dalawang babaeng nasa harapan niya. May kung anong init at kaginhawaan sa presensya nila na hindi niya maipaliwanag. Kinuha niya ang mangkok at sinimulang higupin ang mainit na sabaw. Ang unang lagok pa lang ay tila nagbigay na ng ginhawa sa kanyang katawan at isip. Salamat po, mahina niyang sabi, halos pabulong, ngunit totoo ang pasasalamat sa kanyang puso. O siya, maiwan ka na namin ng apo ko para makapagpahinga ka pa, sabi ng matanda, sabay hawak sa braso ni Marisol. Salamat po, Lola, tugon niya, ngayon ay mas magaan na ang pakiramdam. Siya nga pala, Iho, ano bang pangalan mo? Hindi namin alam ang pangalan mo, tanong ng matanda bago sila tuluyang umalis. Ako po si Juanito Salazar. Pasensya na po sa abala, sagot niya, bahagyang nahihiya. Ganun ba? Kung ano man ang pinagdadaanan mo, Juanito, naway patnubayan ka ng Diyos, wika ng matanda, bago tuluyang lumabas ng silid kasama si Marisol. Matapos maubos ang sabaw, nagdesisyon siyang maligo. Pumasok siya sa banyo at hinayaan ang malamig na tubig na hugasan ang bigat ng kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay nagbihis siya gamit ang mga damit na tila bagong bili. Plano niyang umalis na lamang at mag-taxi pabalik ng Makati. Ngunit bago siya tuluyang umalis, napadungaw siya sa beranda. Agad na napukaw ang kanyang atensyon ng tanawin sa ibaba isang swimming pool na napapalibutan ng luntiang halaman. Sa gitna nito, nakita niya si Marisol. Nakapikit ito habang lumalangoy, ang katawan nito'y tila perpektong hinubog ng kalikasan. Napalunok siya at mabilis na tumalikod, pilit na iniiwas ang sarili sa kung anumang iniisip niya. Ano ba yan? Ang aga ko namang makakita ng ganoon. Dapat na talaga akong umalis, bulong niya sa sarili, pilit na pinapakalma ang tibok ng puso. Ngunit bago siya makalabas ng silid, naalala niyang hanapin ang kanyang wallet. Binaliktad niya ang bawat sulok ng kwarto ngunit wala ito. Bumalik siya sa balkonahe upang tingnan muli si Marisol, ngunit wala na ito sa pool. Nagmamadali siyang lumabas at bumaba sa hagdan, at doon ay nasalubong niya ito sa bakana ng hagdanan. Oh,
Mr. Mercado. Aalis ka na ba? Tanong nito. Ang boses ay puno ng sigla. Oo sana, pero hindi ko makita ang wallet ko. Nakita mo ba nung isinakay mo ako sa kotse? Seryoso niyang tanong, pilit na pinipigilan ng inis. Wala ka talagang wallet, pati cellphone wala ka rin. Kaya nga napilitan akong iuwi ka rito sa Malolos. Wala akong matawagan kahit sino sa mga kakilala mo, sagot ni Marisol, tila nag-aalala. Napukpok niya ang sariling ulo nang bigla niyang maalala. I forgot, naiwan ko pala yun sa bar counter. Pati yata cellphone ko, sabi niya, napapailing. Ngunit habang nagsasalita, hindi niya naiwasang mapatitig kay Marisol. Mula ulo hanggang paa, lalo na sa suot nitong bathrobe na hanggang tuhod lamang. Napalunok siya muli, pilit na iniiwas ang tingin. Okay, sige, hintayin mo ako. Magbibihis lang ako at ihahatid kita roon, sabi ni Marisol bago ito tumalikod at nagtungo sa kanyang silid. Inihatid siya ng dalaga at sinamahang hanapin ang mga gamit niya na nawala. Tinulungan na rin siya nitong mabawi sa towing company ang kotse niya. Simula noon, tila ba nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Kaibigang masasandalan sa oras na kailangan niya ng makakausap. Mabait na dalaga si Ligaya. Kahit na hindi niya pa alam ang background nito, dahil sa tuwing nagkikita sila, panay problema niya ang napag-uusapan nila. Ni hindi niya pa naririnig ang kwento nito. Kinuha nito ang numero niya at nagugulat na lamang siya sa palaging pangungumusta ni Ligaya sa kanya. Siya naman, madalas niya itong maaya na magkape para lang ilabas ang sama ng loob niya sa mga sitwasyon sa kanilang kumpanya. Makalipas ang isang buwan, hindi pa rin makapag-move on ang kumpanya sa mga investor na umatras. Patuloy ang pagtawag ng meeting ng board of directors kasama ang mga chief officers. Bilang CEO, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagagawa ng paraan na mapabalik ang 5 investors, malakas na tanong ni Mateo ang Bautista habang naroon ang co at CFO. Tila nasusunog ka sa kanilang mga tingin. Bigyan niyo pa ako ng oras. Gagawan ko ng paraan, sagot niya. Gawan mo ng paraan kung paano sisirain ang kumpanya ng soap opera para masigurong babalik sila, mariing utos ni Mateo ang Bautista. What? Bakit ko sila sisirain? Trabaho kong itaguyod ang kumpanya, hindi man iron ng iba, mahina pero may diin niyang sagot, halatang galit sa kahilingan ng chairman. Matapos ang meeting, kumukulo pa rin ang kalooban niya. Kinuha niya ang suit jacket at lumabas para magpahangin. Nasa park siya nang makita si Ligaya. Nagal-alako ng sabon. Ligaya. Oh, Mr. Mercado. Ikaw pala. Lumapit ang dalaga. Bakit ka nagal-alako ng sabon ng soap opera? Naawa kasi ako sa maglola. Naalala ko kaming dalawa ni Lola dati, naputol ang sasabihin ni Ligaya nang magbulalas siya. Bad trip ako sa manufacturer niyan. Taas sa kanila na wala ang 5 investors ko. Gusto pa akong tanggalin bilang CEO. Ang pinakamasama, inutusan ako ni Mateo ang Bautista na sirain ang soap opera. Napailing siya. Balak mo bang sundin? Bakit ko susundin? Hindi ako ganyan kadumi. Lumaban. Ipinundar ito ng papa ko ng maayos. Napakasamang ideya yon. Nakangiting lihim si Ligaya. Natuwa siya. Hindi pala masama ang binata. Oh, natulala ka. Gwapo ba ako kaya ganyan ka? Biro niya. Nagbibiro na si Mr. Sanggit noon. Mabuti yan. Saan ka nga pala galing? Dyan lang sa tabi-tabi, iwas ni Ligaya, di masabi ang totoo na siya ang CEO ng soap opera. Nang may kasamang ngiti, natigilan siya habang nakatitig sa dalaga. Hindi niya in-expect na ang babaeng tumulong sa kanya at kaharap niya ngayon ay kalaban pala niya pagdating sa negosyo. Ikaw ang CEO, shock niyang tanong. Oo, ako nga. And also, ako rin yung babaeng nambato sa'yo ng tsinelas 10 years ago, if you remember. Ngumiti ito sa kanya at tumingin sa mga mata niya. Alam niyang inaalam ng dalaga ang magiging reaksyon niya. Ngunit naalala niya ang pangyayaring iyon, at muling rumahistro sa alaala niya ang mukha ng babaeng nakasimangot at alam niyang labis na nabuwisit sa kanya. Oh really? Naalala na kita. Ikaw nga yun, pero nag-improve ang itsura mo. Hindi ka na maitim. So, talaga palang effective ang soap opera. Nakakatuwa naman, tangi niyang nasabi sa nag-iintay nitong mga mata. Ngumiti na naman ang dalaga, at tila ba gustong mahulog ang puso niya sa tuwing ngingiti-ngiti ito. Okay, sabi mo eh. Alam kong hindi maganda ang simula natin at maliit pa lamang sa ngayon ang kumpanya ko.
Naisip ko, mas mabuting may kaibigan kaysa kaaway sa larangan ng negosyo. Kaya naman, naisip ko at ng team namin na makipagkalab sa inyo. Perfume versus soap. Basagin na natin yun at gawin nating e-soap po Red by Perfume. Maraming nababanguhan sa gawa naming sabon, at mabango ang perfume mo. Kaya lang, sa aminin natin o hindi, bagsak kayo sa market ngayon. Ayon sa mga survey, ang Elegance Perfume ang mas mabenta ngayon. Ilang season na bang nawawala sa marketplace ang produkto ninyo at nilalangaw sa mga mall? Hindi niya alam kung nangungutya ba ito o iminumulat ang mga mata niya sa katotohanan. Bamantong hininga siya. Sabihin mo na lang ng diretso. Okay lang sa akin basta galing sa'yo ang mga panang yan. Collaboration, sabon namin na may bango ng perfume ninyo. Alam mo kasi, magagaling ang design ng team ko, at ang nagtitimpla ng formula ng produkto, magagaling din. Kung nagkakaroon ng collab ang mga team natin, mas mapapaganda ang mga produkto. Masakit mang pakinggan, pero hahatakin ng soap opera ang perfume mo, at sa pamamagitan rin noon, makikilala ang mga pabango ninyo. Pabor na sa'yo ang inaalok ko. Iyon lang ang maitutulong ko sa'yo. Wow! Sa totoo lang, hanggang ngayon, gulat pa rin ako na yung nene na nakausap ko noon at inaasar ko, talaga palang desidido. Bago ko sagutin ang lahat ng iyon, I just want you to know na naging proud ako sa'yo. So, hindi mo pala ako nakalimutan. Iyon din ba ang dahilan kung bakit ang sikat na online seller at CEO ng kumpanya ng isang effective na sabon, walang nobyo hanggang ngayon, Mr. Mercado? Kunot ang noo ni Ligaya at nagulat sa isinagot niya. Call me Sergio, may pahintulot kung sabi niya, ngumingiti habang nakatitig sa dalaga. Well, malinaw na inilalayo mo ang topic. Nangangahulugan bang hindi mo gusto ang offer ko? Tanong ng dalaga habang ibinabalik ang topic nila. Sure ka ba na yan lang talaga ang reason mo kaya mo ako sinadya rito? It's all about business. Napatayo siya at isinuksok ang dalawang palad sa bulsa ng suot na pants. Nakita niya na napalunok ng laway si Ligaya, isang bagay na ikinatuwa niya. Sa dami ng mga babaeng nakasalamuhan niya, alam na niya ang mga galawan ng isang babae, kahit na hindi ito magsalita. Okay, huwag mo nang sagutin ang tanong ko. Yung tungkol sa offer mo, pag-iisipan kong maigi. Napatingin siya sa kanyang suot na relo. For the meantime, let's eat together. May malapit na resto sa labas ng building namin at masarap ang pagkain. Hinawakan niya ang palapulsuhan ng dalaga at naramdaman niya ang bahagyang pagkagulat nito. Wait, nasabi na lamang ni Ligaya habang hawak niya ang kamay nito. Tinungo nila ang pintuan palabas ng silid na iyon. Ngunit laking gulat nila nang magbagsakan ang mga tao sa harap nila nang mabuksan niya ang pintuan. Sorry naman, sir. Excited lang po kaming makilala si Ma'am Ligaya, sabi ng isa sa mga empleyado. Mauna na ako sa inyo. Maraming salamat. Malawak na pagkakangiti ang iniwan ni Ligaya para sa lahat, sabay mabilis na kumawala sa pagkakahawak niya sa palapulsuhan nito at naunang lumakad sa kanya. Kayo lahat, back to work after lunch. Utos niya sa mga ito, tapos sinundan ang dalagang nagmamadaling sumakay ng elevator. Mabuti na lang at naagapan niya ang pagsara ng pintuan noon nang pumasok siya. Nagtaka si Ligaya nang naglabasan ang lahat ng mga tao roon na kasabay na sana niya pababa. Teka, ba't bumaba sila? Akala ko hanggang ground floor sila, ang awat pa sana ng dalaga sa mga tao. Dahil iyon sa nandito ako. Alam ng lahat na ayokong may kasabay na ibang tao sa elevator, ngumingiti siyang sagot sa dalaga. Agad niyang pinindot ang button at sumara ang pintuan ng elevator. Sa isang iglap, solo niya si Ligaya. Ganun pala. So, hindi ka pa rin nagbabago. Aroganteng lalaki ka pa rin pala, sabi ng dalaga. Aroganteng hindi mo nakalimutan, ibinalik na naman niya ang topic sa gusto niyang pag-usapan. Never mind, hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa problema mo. Gusto ko lang sa'yo ang blessing na natanggap ko, sabi nito habang hindi makatingin sa kanya. Kaya ang kamay niyang tila may sariling buhay ay agad na umangat para itaas ang baba ng dalaga upang mas makita niya ang nahihiya nitong mga mata. Hindi niya mapigilan na hindi sa mga mata nito'y mapatingin kundi sa mapupulang labi ni Ligaya na para bang nag-aanyayang mahalikan. Pero nagulat pa siya nang bahagya siyang itulak palayo ng dalaga. Ground floor na. Aalis na ako, sabi ni Ligaya. Nagsimulang humakbang si Ligaya palabas ng elevator nang makita niyang bumukas na ang pintuan.
Bahagya pa siyang natigilan nang makita niya kung sino ang nasa labas at nag-iintay, ang madrasta niya at ang kapatid na si Ella. Ngunit hindi nakapagsalita si Ella, lalo na nang tapunan niya ito ng masamang tingin. Tuloy-tuloy na lumabas ang dalaga at sinundan niya ito habang gulat na sinundan na lamang sila ng tingin ng madrasta niya at ni Ella. Nasa labas na sila ng building nang hulihin na naman niya ang kamay ng dalaga at hawakan iyon. Ano ba? Bakit ba panay na lang ang hawak mo sa kamay ko? Pilit nitong binabawi ang isang palad. Pero mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Ligaya. Gusto kong kumain tayo sa resto na iyon. Itinuro niya ang restaurant at hinayla ang dalaga papasok roon. Okay ka lang ba dito? Ang ine-expect kong mangyari, ano ba dapat? Dapat ba pumayag ako agad sa offer mo? Tanong ni Ligaya. Hindi. Ang akala ko nga, aawayin mo ako at magagalit ka sa akin. Ako ang dahilan ng pag-attract ng mga investors at itinuring mong malas ka. Kamantak ka pang magpasagasa sa kalye kung saan kita natagpuan, pagpapaalala ni Ligaya. Napahalukip-kip siya ng kamay sa tapat ng dibdib at napasandal sa sandalan ng upuan. I think iyan ang tinatawag na destiny. Nagkita na tayo 10 years ago. At sa tingin ko, ito na yung pinaka-peak ng life natin na dapat tayong magkita ulit. Tama ba? Ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maunawaan, naiiling na pinal ng dalaga ang paningin sa glass wall ng kinauupuan niya. Ang gusto kong sabihin, kalimutan muna natin for a while ang business. Ayokong malimitahan ang mga pwedeng mangyari sa ating dalawa dahil lang sa negosyong yan, napangiti siya habang pinagmamasdan ang namumulang pisngi ng dalaga. Kaya nga ayokong nakikipag-date sa inosente. Napuna ang mga labi niya at napatingin sa waiter nang lumapit ito sa kanila. Can I have your order, sir? Tanong ng waiter. Yes, yung dating gawi. Apple juice lang sa akin, tipid na sabi ni Ligaya. Apple juice lang. No, kumain ka, yung tulad ng order ko, agad niyang sabi sa waiter. Umalis ang waiter at nakatingin lang sa kanya si Ligaya. Sergio, siguro ang dami mong babaeng dinala sa lugar na to, no? Hindi ko makalimutan yung babaeng kasama mo. Mahilig ka ba sa babaeng kabaret? Seryoso ang mukha nito na nagtanong, nakatitig rin sa mga mata niya. Ah, ang tingin mo pala sa akin. Kaladkaring lalaki. Hindi namimili. Hindi ba playboy ka yata? Pero okay lang, hindi yun ang topic. Ang issue rito, natigilan si Ligaya nang dumating ang order nila. Nang laki ang mga mata nito dahil nakitang ang daming pagkain. Ha, ang dami naman nito. Mauubos mo yan. Okay lang. Ako ang magbabayad. Bakit ka nag-aalala? Hindi issue yan. Ang issue, ang dami. Hindi natin kayang ubusin. Wait, tumingin ito sa waiter. Pakibalot ang iba. Siya naman ang magbabayad. Sabi nito sa waiter, tapos tumingin muli sa kanya. Dadalhin ko para sa mga staff ko. For sure, gutom din ang iba sa kanila. Naalala niya ang mga sinabi ng mga bumibili ng sabon dati. Si Ligaya, isang mahirap at namumuhay ng simple, pero ng araw na iyon, may naunawaan siya. Hindi nga lang ito basta sinwerte kundi pinagpala. Alam mo kung bakit naabot mo ang mga pangarap mo na para ka lang namimitas ng prutas sa isang puno na mababa ang pagkakatubo. Mabuti kang babae, Ligaya, kaya bagay sa iyo ang apelyido mo, sabi niya habang nakatitig lang sa dalaga. Katulad ng sinabi ko, hindi ako naniniwala sa kamalasan at swerte. Ang pinaniniwalaan ko, pagpapala na galing sa kanya, at alam ko na hindi iyon mauubos, sagot ni Ligaya. Ang lahat, alam mo bang kung ano ang iniisip mo? Iyon ang mangyayari, nakangiti niyang putol sa sinasabi nito. Okay, from now on magiging positive na ako. Kaya lang, may isang positive akong gustong mangyari, nag-aalangan ang ngiti niya at hindi siya makatingin sa dalaga. Kumunat naman ang noo ni Ligaya. Ano naman kaya yun? Lumapit siya sa dalaga at hinawakan ang kamay nito. Pinakatitigan niya ito sa mga mata. Mr. Mercado, pwede bang ano? Ngunit hindi na natapos ni Ligaya ang mga sasabihin ng hagkan niya ito sa mga labi. Hindi na nagawa pang makagalaw ni Ligaya ng mga sandaling iyon. Ang tangi nitong nagawa ay ipikit ang mga mata at damhin ang mga labi niya na patuloy na umaalipin sa mga labi rin ng dalaga. Sergio, malakas na tawag ng tinig mula sa likuran ni Ligaya. Napatigil siya sa paghalik sa dalaga at napatingin sa tumatawag sa kanya. Itigil mo yan, galit na sabi ng kanyang madrasta. Bakit, mama?
May masama ba sa ginagawa namin? I like her, sabi niya at itinago ang dalaga sa kanyang likuran. Hindi mo siya pwedeng mahalin. Napagkasunduan kita sa anak ni Mateo Ong Bautista. Malapit nang itakda ang kasal ninyo, sabi ni Doña Teresa. What? Pero mama, sinong may sabing pakialaman mo ang personal kong buhay? Nagdilim ang mukha niya dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ng stepmother niya. Sergio, ibinilin kayo ng papa mo sa akin bago siya mawala. Hindi yata tama na hayaan ko na lang na magpakasal kayo ni Ella sa kung sinong tao lang. Shut up, kung sinong tao lang. Si Ligaya, she's my savior. Muntik na akong mamatay, siya ang nagligtas sa akin. Baka naman pagtanaw lang ng utang na loob ang nararamdaman mo o kaya gusto mo lang siya ngayon dahil sikat ang produkto nila at nalulukuban siya ng maraming swerte. What? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi ako ganyan kababaw mag-isip, ma. Galit niyang hinayla ang kamay ni Ligaya at umalis sa harapan ng madrasta. Nasa elevator na sila pero tahimik lang silang pareho. Hindi nagsasalita ang dalaga at iyon ang inaalala niya. Naniniwala ka ba sa mga sinabi niya? Binasag niya ang katahimikan nila sa mga tanong na iyon. Umiling si Ligaya. Hindi. Katulad mo, hindi ako ganoon kababaw mag-isip. Ngumiti na ang dalaga habang nakatingin sa mga mata niya. Doon niya nakita ang pagiging malalim ng dalaga at alam niyang hindi mababasag ng ganoong kawalang saysay na salita ang isip nito. Okay, that's good. Nakahinga ako ng maluwag. Huwag mo siyang intindihin. Hindi ko siya tunay na mama kaya wala siyang karapatan na ipakasal ako kung kani-kanino. Hindi ko nga alam na may ganoon siyang plano without asking me kung okay lang ba sa akin. Bulalas niya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Ligaya. Sandali lang, Sergio. Ano kasi? Hindi ko maunawaan. Bakit mo ako hinalikan? Tsaka, ano sabi mo? Gusto mo ako? Ano ba talaga ako sa'yo? Tanong ni Ligaya at nakita niya ang naguguluhang tingin nito sa kanya. Bamantong hininga muna siya bago sana sagutin ang tanong ni Ligaya pero bumukas ang pintuan ng elevator. Kaya mas inuna nila ang lumabas roon. Humantong sila sa kotse. Saan mo gustong ihatid kita? Tanong na muna niya. Pwede ba sa lola ko sa Malolos? Tanong ng dalaga. Oo naman, syempre. Ihahatid kita roon, alanganin niyang tugon. Habang nagmamaneho, humahanap siya ng tiyempo para maipaliwanag sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman. Ligaya, I think I'm falling in love with you. Sana paniwalaan mo ako. Natatakot kasi akong. Natatakot saan? Na baka isipin mong ginagamit mo lang ako. Ganyan ba ako kababaw sa paningin mo? Hindi, ha? Alam kong malinis ang puso mo at hindi ka makitid mag-isip. Alam kong hindi mo iyon iniisip. Pero kaya ako nagkakaganito, natatakot akong mabahiran ng masamang hangarin ng pagkagusto ko sa'yo. Natatakot ako na pasamain ito ng mga taong nais gamitin ang sitwasyon natin sa kasamaan. Mahal kita at ayokong guluhin kayo ng stepmother ko, paliwanag niya. Hinawakan ni Ligaya ang mga kamay niya at napatingin ito sa kanya. Alam mo ba kung ano ang matagal kong hinihintay? At mabilis lang pala kapag naramdaman na, nakangiting sabi ni Ligaya. Ano yun? Ang pag-ibig. Matagal kitang hinintay, 10 years. Pero ngayon nagkita tayong muli, parang ilang buwan lang nararamdaman ko na ang pagmamahal dito sa puso ko. Tulad pala ito ng nag-uumapaw na saya at tuwa, lalo na ngayon kasama kita. Pero sa isang banda, hindi kaya dahil ito sa dati ka nang nasa puso ko. Habang nagpapayaman kami ng lola ko, hindi ka nawala sa isip ko at sinabi ko sa sarili ko na darating ang araw na magkakros ang landas natin. At gusto kong ipakita sa'yo na naghintay ako sa'yo, mahinang sabi niya. Sabi ko na nga ba, hinintay mo ang isang aroganteng tulad ko. Sorry, nainis ba kita ng husto at hindi mo na ako nakalimutan matapos ang gabing yun? Oo, alam mo, gabi-gabi akong umiiyak ng dahil sa'yo. Tapak na tapak ang pride ko dahil sa mga ginawa mo. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Talaga, bakit? Dahil sa'yo nagsikap ako. Kami ng lola ko, ginawa namin ang lahat para mapaganda ang sabon hanggang sa nakakilala na kami ng mga tamang tao na tumulong sa amin para mas mapaganda ang formula ni lola. Nasabi ko noon na magkikita na tayo. Malapit na, saad pa ni Ligaya. Wait, you mean kilala mo ako? Oo, nalaman ko na isa kang bilyonaryo. Nasa dyaryo ang pagkamatay ng papa mo kaya alam ko na makikilala lang kita ng lubusan kapag napasok ko ang mundo ng pagnenegosyo.
Hindi nga ako nagkamali, eh. Hindi namin alam na may ganon siyang plano, sagot ni Mateo. Parang nagiging malinaw na sa akin ang lahat. Hindi kaya siya ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayari. Iniipit nila ako para kapag ipit na ako at gipit na gipit, gugustuhin kong magpakasal sa anak ni Mateo Ong Bautista. Sa tingin ko, may pinaplano ang stepmom natin, nasabi niya sa kapatid. Well, mukha nga, iyan ang unang gagawin ng isang taong may maitim na balak. Baka nga una pa lang, sinasabotahe na niya ang mga ginagawa mo para sa kumpanya dahil may maitim siyang agenda, sagot ni Ella. Paano yan, Sergio? Anong mangyayari niyan? Isa ka sa mga shareholder ng korporasyon, pati ikaw, Mateo. Bamaling din siya kay Mateo. Yes, member kami. So, in case, sigurado ba ako sa suporta ninyo? Oo naman. What are friends for? Ngumisi ang dalawa. Pero kilala niyang maloko ang mga ito. Siguraduhin niyo lang na hindi niyo ako iiwan sa ere, ha? Kahit na kailan, hindi ako magpapakasal sa anak ni Mateo Ong Bautista na si Rosana Bautista. Oo naman, dude. Maasahan mo kami, sagot ni Carlos. Tapos ay nag-apiran ang mga ito. Kinakabahan siya sa mga gagawin ng kanyang madrasta. Kaya naisipan niyang puntahan si Ligaya. Nagtungo siya sa factory nito. Ligaya, may naghahanap sa'yo sa labas. Ang gwapo. Siya na ba yun? Tanong ni Amelia habang kinikilig. Nako, ayan ka na naman. Huwag kang mangasar, ha? Baka mamaya, isipin nun ikinukwento ko siya sa inyo, sagot ni Ligaya habang naglalakad. Nabangga pa ito sa katawan niya. Mabuti na lang at agad niyang nahawakan sa bewang ang dalaga. Sorry. Okay lang. Ayos ka lang ba? Oo naman. Ikaw ba? Tsaka, bakit narito ka? Gusto mo bang makita ang mga finished product? Oo sana. Nasaan ba? Kunwari niyang tanong dahil naiilang siya sa mga mata ng mga taong nakatunghay sa kanila. Pasensya ka na, ngayon lang sila nakakita ng totoong tao. Sorry talaga, sabi ng dalaga. Tapos hinawakan nito ang kamay niya palabas ng production area. Nagtungo sila sa stockroom kung saan naroon na ang mga finished product ng mga sabon. Doon pa lang ay naamoy na niya ang napakabangong halimuyak ng mga sabon. Ang amoy ng pinagsamang opera soap at More perfume. Lalaking-lalaki ang amoy. Ikaw ang naalala ko kapag naamoy ko ang mga ito. Bigla niyang nakabig ang dalaga. Hindi niya alam pero naging magaspang ang ugali niya, lalo na at alam niyang sila lamang dalawa ang naroon. Sergio, napapaligiran ng CCTV ang buong stockroom. Huwag kang agresibo sa ganitong lugar, nauutal na sabi ni Ligaya. Buti sinabi mo, para kasing pasensya ka na, sagot niya. Pero hindi niya naman mabitawan ang dalaga mula sa pagkakayakap niya. Bitawan mo na ako. Ang mabuti pa, sa opisina ko na lang tayo mag-usap. Baka mamaya, iba pa ang isipin nila sa atin, natatawang sabi ni Ligaya habang hawak ang kamay niya. Nauna itong lumakad palabas ng stockroom. Pagkapasok nila sa opisina ni Ligaya, nagulat siya nang hoiin nito ang kurtina at tumambad sa kanya ang kama ng dalaga. Dito rin kasi ako natutulog. Hindi na ako nakakauwi sa Malolos. Ang daming inaasikaso ngayon, lalo na malapit na ang launching ng product natin sa market. Siya nga pala, okay na ba ang lahat? Tanong ni Ligaya. Oo, okay na ang lahat. Naihahanda na ng team ko ang mga gagamitin sa product launch event. Huwag ka nang mag-alala pa, sagot niya. Umupo si Ligaya sa gilid ng kama. Sumunod siya at napaupo na rin doon. Bigla niyang hinarap ang dalaga dahil may naisip siyang sabihin. Ligaya, papayag ka bang magpakasal tayo? Gulat na tanong ni Ligaya. Bakit naman pabigla-bigla kang nagdedesisyon? Alam kong may maitim na balak si mama at hindi ako papayag na saklawan niya ang love life ko. Ikaw ang mahal ko at ikaw lang ang pakakasalan ko. Sana naman pumayag ka. Sigurado ka na ba sa pagmamahal mo sa akin? Sa nararamdaman mo sa akin? Ikaw yata ang dapat kong tanungin. Sure ka na bang mahal mo ako at pinagkakatiwalaan mo ako na kahit na anong sabihin nila, ako pa rin ang paniniwalaan mo? Oo naman. Mahal kita at sa'yo akong magtitiwala, determinadong sagot ni Ligaya. Kung ganun, bukas na bukas, magpakasal na tayo sa judge na kakilala ko. Okay. Determinado ring sagot nito. Kinabukasan, sinabi ni Ligaya sa kanyang lola na magpapakasal na sila ni Sergio.
Pumayag naman ang matanda. Sa isang hotel sa Malolos sila ikinasal ni Ligaya para hindi makarating sa kanyang madrasta. Madrasta. Napakabilis ng naging proseso ng kanilang mga papeles dahil lahat iyon ay binayaran ni Sergio. Naroon ang kapatid niyang si Ella at mga kaibigan nilang sina Mateo, pati na si Amelia, at ang lola ni Ligaya. Ay ho, sa'yo ko ipinagkakatiwala ang apo ko ha. Huwag mo siyang sasaktan, habilin ni Lola Consuelo. Pangako, Lola, hindi ko siya sasaktan. Paliligayahin ko po siya habang buhay, sagot ni Sergio kay Lola Consuelo. Tapos, sumakay na sila sa kotse para sa kanilang honeymoon. Lola, ingat ka po ha. Amelia, ikaw na muna ang bahala kay Lola. 3 araw lang naman ang honeymoon namin. Kayo na ang bahala ha, naiiyak na sabi ni Ligaya. Iyon ang unang beses na lalayo siya ng matagal sa lola niya. Ano ka ba? Sa malapit lang naman tayong resort, sa may hot spring, sabi niya sa asawa. Oo nga, syempre, momentum ko ta. Gusto kong mag-emote, bawal ba? Naiiyak na sabi ni Ligaya. Hindi kasi ito makapaniwala na sa isang iglap, kasal na siya at may asawa na. Iyon pa ang taong hindi niya inakala na makakasama niya. Akala ko kasi dati suntok sa buwan na makita pa kitang muli. Sinong mag-aakala na ikaw pala ang magiging asawa ko, umiiyak na sabi ni Ligaya. Kinuha niya ang isang kamay nito at hinaplos ng marahan habang nagmamaneho siya. Okay lang yan. Huwag ka nang umiyak. Promise, mamahalin kita at aalagaan. Hindi na kayo mag-iisa ni Lola. Sa hirap at sa ginhawa, sasamahan kita, pangakong binitawan niya kay Ligaya. 4:00 ng hapon nang makarating sila sa rest house na kanilang tutuluyan. Maganda ang lugar na iyon na nasa Laguna. Honey, halika na. Magsimula na tayong maligo sa hot spring, aya niya sa asawa. Sila lang ang naroon dahil inupahan niya ang buong lugar para lang sa kanilang dalawa. Hindi niya alam na kinakabahan si Ligaya ng mga oras na iyon. Iyon ang unang beses na maliligo ito na may kasamang lalaki. Han, dapat yata sanayin ko muna ang sarili ko. Nahihiya ako sa iyo sabi ng asawa. Bakit naman? Halika, lamusong ka na rito. Ang sarap ng tubig mainit-init. Sak na mare-relax ka, aya pa niya sa asawa. Maya-maya, lumitaw ito na nakatapis ng puting tuwalya. Lumantad sa kanyang harapan ang mala-porselana nitong kutis at ang mahubog na katawan. Ba't ka na ganyan? Nakita ko na yan sabi niya habang napapangiti. Ha, anong nakita mo na? Gulat na tanong ni Ligaya. Nakita ko na nung naliligo ka sa swimming pool ninyo. Ang aga-aga mong ang pinainit ang pakiramdam ko Grabe, intense ako noon, kinikilig na sabi niya. Talaga, sorry hindi ko alam Nabusuhan mo na pala ako, biro nito sa kanya. Grabe ka, hindi Tumalikod nga ako agad Ayokong gawin yun sa'yo. Mas gusto ko yung ganito, yung yakap kita. At ngayon mas nararamdaman kita, sabi niya. Tapos, humantong na naman sila sa pagtititigan. Grabe ka. Mamaya na ang honeymoon. Mag-enjoy muna tayo rito, sabi ni Ligaya ngunit hinailan na niya ito at pinupog ng halik sa leeg hanggang sa mga labi nito. Naligo sila sa hot spring habang pinagsasaluhan ang kanilang mainit na gabi. Sinamantala na niya ang mga oras na kasama ang asawa dahil alam niyang sa oras na bumalik sila sa Makati at magsimulang magtrabaho, mababawasan na naman ang mga oras na kasama niya ito. At iyon ang isang bagay na ayaw niyang mangyari sa kanila. Madaling araw pa lamang, gising na siya. Nakaunan sa braso niya si Ligaya habang mahimbing na natutulog. Panay ang tunog sa cellphone niya ng oras na iyon pero pinigilan niya ang sarili na sagutin ang tawag at text. Nakita niya sa cellphone niya ang mga missed call ng madrasta niya. Maaaring nalaman na nito ang ginawa nilang pagpapakasal ni Ligaya. Maya-maya, nakita niyang gumalaw si Ligaya at nagmulat ng mga mata. Han, gising ka pa. Matulog ka na. Bukas biyahe na natin pabalik. Hindi maganda na puyat ka, nag-aalala na sabi ni Ligaya. Sorry, hindi sana ganito ang honeymoon natin kung wala lang akong problema. Ang ganda sana ng pangarap kong wedding para sa atin. 3 months na honeymoon katulad ng iba. Sorry kung hindi lang ako. Tama na, hindi tama iyan. Nagiging negative ka na naman. Lakasan mo ang loob mo, okay. Malalampasan din natin ito, sagot ni Ligaya. Han, promise, hindi ko hahayaan na kontrolin ni Mama ang buhay ko at ang buhay natin. Bahala sa'yo.
Tatapusin ko ang lahat ng mga problema na ito sa pag-uwi natin, pangako niya. Alam ko, naniniwala ako na totoo ang mga sinasabi mo. Kaya nga tayo nagpakasal, di ba? Dahil inaayos mo ang lahat. Naniniwala rin ako na magiging maganda ang product launching natin, sagot ni Ligaya. Okay, honey, tapos sinag niya ito sa mga labi. Mabuti naman. Tara na, matulog na tayo, sabi nito, at sabay na silang nahiga. Isang linggo na silang nasa Makati pero hindi niya kinakausap ang stepmom niya kahit na anong tawag nito. Minabuti niyang palipatan ng buong team ni Ligaya sa kumpanya nila para doon na rin makapag-office ang asawa. Abala silang lahat sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa product launching nang biglang lumitaw roon si Doña Teresa. Well. Talaga palang itinuloy mo ang panlalandi sa anak ko at ginamit mo ang mga sabang ito para siluin siya, galit na sabi ni Doña Teresa kay Ligaya. May kasama itong babae na hindi kilala ng asawa niya. Excuse me po. Mamaya pa po ang event, magalang na sabi ni Ligaya. Tonta. Hindi kami basta bisita lang, sigaw nito kay Ligaya. Hindi mo ba kilala ang ina ng asawa mo? Tanong din ng isang babae, postura ito habang nakatunghay kay Ligaya. Kilala ko po, at alam kong matagal na siyang patay, sagot ni Ligaya. What? Stupida, galit na iniangat nito ang isang kamay para sampalin sana si Ligaya pero nasalag ito ang sampal na iyon. Bakit? Totoo naman po, hindi ba patay na ang tunay na ina ni na Sergio at Ella? Kasi kung totoong ina kanila at anak ang turing mo sa kanila, hindi mo siya pipiliting ipakasal sa isang babae na hindi naman mahal ni Sergio. Antipata ka. Ako ang pinag-iwanan sa kanila ng kanilang ama. Ako ang pwedeng magdesisyon tungkol dyan. Tama na, mama, malakas na sigaw ni Sergio. Lahat sila napalingon sa kanya. How dare you, Sergio? Inuubos ko lang pala ang oras ko sa pag-aalaga sa inyong magkapatid. Susuwayin mo lang pala ako, sigaw ni Doña Teresa. Hindi, mama. Ikaw ang umubos sa oras namin. Kinain mo yung oras na dapat sana ay masaya kami ni na Papa. Alam ko na ang totoong naganap. Plano mo ang lahat ng mga kapalpakang nagaganap sa kumpanya at ibinibintang mo pa sa kamalasan. Alam na namin ang totoo, mama. Anak mo ang babaeng yan at asawa mo si Mateo Ong Bautista. Pero para makakuha kayo ng limpak-limpak na pera at makabili siya ng assets at share sa korporasyon ni Papa, inakit mo ang papa ko at pinakasalan. Gumawa ka ng paraan para makuha siya. At ngayon, dahil hindi ka lubusang nagtagumpay, ako naman ang ginawa ninyo ng masama. Kaya pala puro palpak ang mga project na ginawa namin at marami na ring investors ang umaatres dahil tinatakot mo para iurong nila ang mga investment nang sa ganun mapapayag mo akong magpakasal o kaya ay matanggal bilang CEO. What? Anong sinasabi niya? Ikaw ang tunay kong mama, gulat na tanong ni Rosana Bautista. Hindi totoo ang lahat ng mga sinasabi mo, Sergio. Saan mo nakuha ang mga kwentong yan? Ako mismo, mama, ang nagpagawa ng DNA test. Nakita ko sa isa sa mga lumang wallet mo na nakatago sa kwarto mo ang larawang ito, family picture ninyo ni Mateo Ong Bautista. Kaya naisip ko na anak mo si Rosana Bautista at nagpagawa ako ng DNA test. Hayan, malakas na ibinalibag ni Ella ang brown envelope sa mesa. Envelope, paano mong nagawa ito sa akin? Ella, hindi ko akalaing ikaw ang unang nag-traitor sa amin. Niloko mo kami. Pati na ang papa ko. Ginamit mo ang kalungkutan at pangungulila niya sa aming ina, tapos minanipula mo siya hanggang sa atakihin siya sa puso. Haharap ka sa salang attempted murder. Di ako naniniwala na wala kang ginawa para mawala ang papa ko. Pati ikaw, Mateo Ong Bautista, haharap kayo sa mga kaso. Malinaw na lahat ng pera mo na nakapangalan sa inyo ay galing din sa kumpanya, sabi ni Sergio sa kanyang itinuring na madrasta ng matagal na panahon. Maya-maya pa, hinuli sila ng mga pulis. Sergio, sigaw ni Doña Teresa. Hayaan mong makalaya si Rosana Bautista. Wala siyang alam, hindi niya alam ang lahat ng nagawa kong kasalanan, ng mga kasalanan namin ng ama niya, please. Napakiusap nito, ngunit sagot ni Sergio, kasama siya sa mga iimbestigahan, at wala kaming magagawa roon. Kung mapatunayang inosente siya, palalayain siya. Deklara niya habang masama ang tingin kay Rosana Bautista. Kinuha ng mga pulis ang 3 tao na minsang naging bahagi ng buhay nila at ipinasama pa niya ang iba pang nadawit sa imbestigasyon.
Sa isang iglap, luminis ang opisina nila at nagkaroon ng maaliwalas na pamamalakad sa buong korporasyon. Si Sergio ang binoto ng lahat bilang bagong chairman ng board, at ipinasa niya sa kapatid na si Ella ang posisyon bilang CEO. Natutuwa siya na nagkasundo ang kapatid niya at asawa na tuluyang magmasahe. Umalis silang muli para ituloy ang bitin nilang honeymoon. Honey, ang sarap noon. Oh, itinuro ni Ligaya ang isang masarap na pagkain pero ang sama ng amoy para sa kanya. Ano? Kabahan ng baho yung gusto mo. Sobrang baho, reklamo niya. Ano ba? Para kang buntis, bulalas ni Ligaya sa asawa. Natigilan siya sa sinabi nito. Honey, buntis ka na ba? Tanong niya kay Ligaya. Hindi naman. Ngunit natigilan din ito, nagbilang sa mga daliri. Hala, oo nga no. Mga 2 months na akong walang dalaw. Ha, baka naman delay lang. Hindi hindi pa ako delay kahit kailan, napapangiti nitong sabi sa kanya. Yes, mabilis niyang nabuhat ang asawa. Talaga, buntis ka na. Wait, honey, kailangan pa nating makasigurado. Baka mamaya hindi naman pala. Honey, sabi mo stay positive, di ba? Positive na yan para sa akin. Isang malaking biyaya ng Diyos ang magkaanak. Tama ka naman, Mr. Juanito Salazar. Tapos nayakap siya ni Ligaya at nahalikan sa kanyang mga labi. Kapwa sila masaya ng araw na iyon at nagtungo sa klinik. Nang makapunta sila sa klinik ng OBGYN, nalaman nilang positive na si Ligaya at 2 buwan na nga itong nagdadalang tao. Agad silang pinayuhan ng mga doktor na ingatan ang pagbubuntis.